Tahimik ang paligid, pero ang puso mo alam ng Diyos kung gaano ito nauuhaw sa kanyang presensya. Bago ka pa man magsalita, naririnig ka na niya. Bago ka pa man humiling, alam na niya ang pangangailangan mo. Hindi aksidente na nandito ka ngayon. Tinawag ka niya para sa sandaling ito. Isang simula ng bagong araw, kasama ang kanyang kapayapaan at gabay. Huwag mong hayaang lumipas ang araw na ito nang hindi mo siya kinausap. Ayon sa awit 53, sa kinaumagahan ay dinirinig mo ang aking tinig, O Panginoon. Sa kinaumagahan ay aayusin ko ang aking dalangin sa iyo at magbabantay ako. Panahon na upang buksan ang puso mo sapagkat may gustong sabihin ang Diyos sa iyo. Kapag isinuko mo ang umaga mo sa Diyos, hindi ka lang basta bumabangon, gumigising ka sa layunin. Ito ang sandaling hindi mo basta dapat palampasin. Kasi dito sa umpisa ng araw, dito mo nararamdaman ang hininga ng langit. Dito mo maririnig ang tinig ng Ama na nagsasabing, Anak, hindi mo kailangang harapin ang araw na ito ng mag-isa. Ang Diyos ay hindi Diyos ng kalituhan, kundi ng kapayapaan. Kaya bago pa dumami ang alalahanin, bago pa pumasok ang mga ingay ng mundo, lumapit ka muna sa Kanya. Gaya ng sinasabi sa Jeremias 29:13, At hahanapin ninyo ako at masusumpungan kung ako'y inyong hahanapin ng inyong buong puso. Ito ang paanyaya ng Diyos. Ibigay mo ang buong puso mo sa Kanya ngayong umaga. Walang pangakong hindi kayang tuparin ng Panginoon. At sa sandaling ito, nais niyang iparamdam sa iyo na may direksyong inihanda siya. Hindi mo kailangang makita ang lahat ng sagot ngayon. Ang kailangan mo lang ay manalig na ang Diyos ay nangunguna sa iyo. Minsan, ang kailangan lang talaga natin ay huminto saglit, huminga ng malalim at sabihin nga, Panginoon, narito po ako, kausapin mo po ako. Handa ka na bang manalangin? Handa ka na bang ibukas ang puso mo sa Diyos? Isulat sa mga komento, Panginoon, kausapin mo ako ngayon at huwag kalimutang mag-subscribe para sa mga susunod na panalangin. Ngayon, huminga ka muna ng malalim. Idikit ang iyong puso sa Diyos habang binubuksan mo ang iyong mga labi sa Kanyang presensya. Sa katahimikan na ito, hayaang magsimula ang iyong panalangin. Panginoon, salamat sa biyaya ng bagong araw, sa pagkakataong muling bumangon at maglakad kasama ka. Inilalapit ko sa iyo ang aking isip, puso at kaluluwa. Gusto kong marinig ang iyong tinig sa gitna ng hilahila ng mundong ito. Ilayo mo ako sa gulo ng isipan ko at takayin mo ako sa daan ng kapayapaan. Ama, nga, nagsusumamo ako sa iyo ngayon. Pawiin mo ang anumang pangamba sa puso ko at punuin mo ako ng tapang at pananalig. Sa bawat hininga ko, hayaang ikaw ang maghari sa loob ko. Ituro mo sa akin ang unang hakbang na tatahakin ko ngayong araw. Gawin mo ang aking mga mata na makakita ng iyong pag-ibig sa bawat tao na makakasalubong ko. Gusto kong maging instrumento ng iyong biyaya sa mga madalas nakakaligtaan. Puspusin mo ako ng iyong pangingibabaw sa bawat salita na aking babitaw. Sa bawat galaw ng aking kamay, alalahanin ko man ang mga dapat gawin, mga responsibilidad at plano, nang hihina man ang katawan o takot ang bumabalot sa isip. Dito sa iyong harapan, hinahayaan ko lahat. Pinupuri ko ang iyong kabutihan dahil alam kong hindi mo ako pababayaan. Gaya ng sinabi sa awit 145:18, malapit ang Panginoon sa lahat na tumatawag sa Kanya, sa lahat na tumatawag sa Kanya ng taos-puso. Ngayon, tinatawag kita ng taos-puso, Panginoon. Nais kong marinig mo ang bawat hiling, ngunit higit sa lahat, nais kong marinig ang iyong sagot. Habang nananalangin ako, banayad mong ilahad mga salita ng katiyakan sa aking espiritu. Lumapit ka sa akin, anak, kausapin mo ako. At narito ako, buong puso, buong loob, pinangangarap kong makipag-usap sa iyo. Nais kong maramdaman ang lamig ng iyong pagmamahal, ang init ng iyong kapayapaan, at ang patuloy mong paggabay ngayong araw. Ngunit Panginoon, hindi lang ako nariyan na nagsasalita. Hinihiling ko ring marinig ko ang iyong tugon. Hayaang magsalita ang banal mong espiritu sa isip ko, sa puso ko, sa kaluluwa ko.
Gusto kong mapasigaw sa kalagitnaan ng katahimikan. Oo, anak, narito ako para sa iyo. Pwede mong gamitin ang karanasan ko ngayon bilang panimulang hakbang patungo sa kalakhan. Panginoon, anumang balak mo, gawin mo sa akin. Nakikita ko sa isipan ko ang araw na pupuno ng iyong presensya, ng iyong kapangyarihan at kabutihan. Ngunit alam ko, hindi basta lahat ng gising ko ay gaya nito. Kaya ngayon, hinihingi kong manatili ang sigla ng aking espiritu. Huwag mo akong iwan sa oras ng pangangailangan. Ibigay mo sa akin ang mga susi para buksan ang pintuang bukas ng bendisyon ngayong araw. Bigyan mo ng liwanag ang direksyong tatahakin ko. Palakasin mo ang pananampalataya ko para sa mga bagay na hindi ko pa nakikita. Sabihin mo sa akin, Panginoon, saan pa ako lalakad? Anong unang hakbang ang dapat kong gawin? Anong mensahe ang nais mong ipadala sa mga taong makakasalubong ko? Hayaan mo akong maging tulay ng iyong pag-ibig at pag-asa sa iba. Hayaan mo akong lumakad ng buong tiwala sa iyo. Bagaman marami pang sasabihin ng puso ko, hinihingi ko sa iyo ngayon ang simpleng kasiguruhan. Kausapin mo ako ngayon. Mula sa katahimikan na ito, nais kong maramdaman ang tugon mo, parang mahina man o malakas, parang bulong man o boses na malakas. Lahat ay mahalaga. Hinihiling ko, Panginoon, na ganap mong ipakita sa akin ang mga bagay na hindi ko pa nakikita, na ang aking panalangin ngayong umaga ay simula ng isang araw na puno ng kabuluhan, direksyon at katuparan. Patuloy kang manalangin kasama ko. Gaya ng sinabi sa 1 Thessalonica 5:17, manalangin kayo ng walang patid. Nais kong manatili ang koneksyon natin, hindi lang ngayon kundi bawat sandali. Ngayon, iminumungkahi ko sa iyo, isulat sa komentar natin ang Panginoon, kausapin mo ako. Kung nais mong makasama mo siya buong araw, i-subscribe ang channel na ito para sa mas madalas na panalangin at mga mensaheng hatid ng Diyos. Huwag mong talikuran ang sandaling ito dahil sa susunod na bahagi, babasagin natin ang langit para sa iyong direksyon. Tahimik ang paligid, pero sa puso mo may kirot na hindi maipaliwanag. Maaring hindi halata sa iba, pero ramdam ng Diyos kung gaano kahalaga ang bawat umagang ito para sa iyo. Bawat gising mo ay may dalang tanong, Panginoon, nandiyan ka ba? Sasamahan mo ba ako sa araw na ito? Kaya ngayon, ilapit mo ang puso mo dahil may ituturo ang Diyos na magpapalakas sa iyo. Isang matagal ng kwento, ngunit palaging bago sa tuwing ito'y binubuhay, ang kwento ni Daniel. Isang lalaking hindi sumuko sa panalangin kahit buhay na niya ang nakataya. Isipin mo, isang kautusan ang inilabas ng hari na sino mang manalangin sa ibang Diyos o tao bukod sa kanya sa loob ng 30 araw ay ihahagis sa yungib ng mga leon. Isang napakadelikadong utos. At si Daniel, alam niyang delikado, pero hindi siya nagbago. Sa halip, bumalik siya sa kanyang tahanan, binuksan ang kanyang bintana na nakaharap sa Jerusalem, lumuhod at nanalangin. Katulad ng nakasanayan niya, walang pag-aalinlangan, walang pagbabago. Doon mo makikita kung gaano kalalim ang relasyon niya sa Diyos. Hindi ito pakitang tao, hindi ito emosyon lang. Isa itong desisyon, isang desisyon na ginawa niya tuwing umaga, tanghali at gabi, na kahit sinong hari pa ang mamuno, ang hari ng mga hari pa rin, ang una niyang sasalubungin sa panalangin. Ngayon, ikaw, anong kautusan o kondisyon sa paligid mo ang nagiging balakid sa panalangin mo? Pagod? Pag-aalala? Takot? Kawalan ng gana? Tulad ni Daniel, baka meron ding leon na nakaabang sa'yo. Problema, sakit, utang, pagsubok sa pamilya o trabaho. Pero tulad din ni Daniel, may Diyos ka ring tumatawag sa iyo. Hindi para tumakbo, hindi para sumuko, kundi para lumuhod at manalangin. Kasi ang totoo, hindi naman kailangan mawala ang problema bago ka magdasal. Sa halip, kailangan mong manalangin kahit andiyan pa ang problema. Dahil sa panalangin, doon mo mararamdaman na hindi ka mag-isa. Doon mo maririnig ang bulong ng Diyos. Anak, kasama mo ako. Hindi mo kailangang harapin ito ng mag-isa.
Si Daniel matapos magdasal ay inakusahan. Siya'y isinumbong sa hari at dahil sa batas na hindi pwedeng baliin, napilitan ng hari na ihulog siya sa yungib ng mga leon. Isipin mo ang gabing iyon, madilim, malamig, ang paligid puno ng hayop na gutom. Pero habang ang hari ay hindi mapakali sa palasyo, si Daniel ay payapa sa yungib. Bakit? Dahil hindi niya kasama ang takot, kasama niya ang Diyos. Iyan ang kapangyarihan ng panalangin. Hindi nito agad binabago ang sitwasyon, pero binabago nito ang nararamdaman mo sa gitna ng sitwasyon. Ang leon na minsan ay kinatatakutan mo, nagiging simbolo ng tagumpay mo. Ang dilim na iniiwasan mo, nagiging lugar ng presensya ng Diyos. At sa umaga, nang sumilip ang hari, tinawag niya si Daniel. Daniel, lingkod ng Diyos na buhay, iniligtas ka ba ng Diyos mo na palagi mong pinaglilingkuran? At sumagot si Daniel mula sa loob ng yungib, O hari, mabuhay ka magpakailanman. Isinara ng Diyos ang bibig ng mga leon at hindi nila ako sinaktan. Isang patotoo na ang panalangin ng umaga ay hindi sayang, na ang Diyos ay buhay at siya ay tapat. Kaya ngayon kapatid, habang nagmumuni-muni ka sa kwento ni Daniel, itanong mo sa sarili mo, ako ba ay tapat sa panalangin kahit sa gitna ng pagsubok? Ako ba ay lumalapit sa Diyos kahit may takot? Ako ba ay naninindigan kahit ako'y mag-isa? Alam mo, hindi mo kailangang perpekto ang pananampalataya mo. Kailangan mo lang simulan. Kailangan mo lang buksan ang puso mo. Sabihin mo sa Kanya, Panginoon, gusto kong maging katulad ni Daniel. Hindi natitinag, hindi sumusuko, tapat sa iyo sa bawat umaga. Huwag kang mahiyang lumapit. Hindi mo kailangang malakas para manalangin. Sa panalangin mo, doon ka palalakasin ng Diyos. Gawin mong sandigan ang panalangin, hindi lang kapag may kailangan ka, kundi dahil alam mong iyon ang nagbibigay ng direksyon sa bawat hakbang mo. At kung may nararamdaman kang takot, pangamba, pagdududa, bitbitin mo iyon sa panalangin. Huwag mo itago, huwag mong ikahiya, ilapit mo sa Diyos ng buong puso. Gaya ni Daniel, gawin mong araw-araw mong desisyon ang paglapit sa Diyos. Dahil sa huli, hindi ang leon ang magtatagumpay, kundi ang lingkod na lumuhod sa Diyos. Ngayong umaga, naway magsimula kang muli. Mula sa panalangin ni Daniel, magsimula ka rin ng bagong paninindigan. Gawin mong ugali ang pananalangin, hindi dahil kailangan, kundi dahil ito ang iyong ugnayan sa Diyos. Simula ngayon, harapin mo ang bawat araw na may kapayapaan, dahil alam mong sa bawat umaga, may Diyos na handang makinig. Kung naramdaman mong kinausap ka ng Diyos sa mensaheng ito, isulat sa mga komento. Panginoon, nais kong manindigan sa panalangin, gaya ni Daniel. I-type mo rin ang mga prayer requests mo. Pagdarasal natin yan at huwag kalimutang mag-subscribe para hindi mo makaligtaan ang susunod na panalangin na magpapalakas sa iyo araw-araw. Huminga ka ng malalim. Damhin mo ang bigat ng mundo sa dibdib mo at hayaang bumaba ang kapayapaan ng Diyos sa puso mo. Ngayon, habang nananatili kang tahimik, hayaan mong mabuksan ng Kanyang salita ang mata ng puso mo at ilahad ang direksyon na kailangang sundan mo sa araw na ito. Hindi natin ito gagawin ng nagmamadali. Ito'y isang paglalakad sa liwanag niya, sandali matapos sandali. Simulan natin sa isang katotohanan. Ang umaga mo ay simula ng pahayag ng langit para sa iyo. Hindi ito basta unang sandali ng araw. Ito ang pagkakataon para marinig mo ang boses ng Diyos bago bumuhos ang ingay ng mundo. Kapag ginawa mong una si Kristo sa umaga mo, siya ang magsasaayos ng bawat detalye sa likod ng iyong mga hakbang, mga pagkakataon, mga tao, mga pintuing bubuksan niya. Pangalawa, kilalanin ang kalakasan ng pangako ng Diyos para sa iyo. May mga salita siyang ibinigay sa iyong espiritu, mga pangakong nakatago sa puso mo na kahit matagal mo nang hinihintay, hindi siya nagbabago. Hindi niya nililisan ang ipinangako niya sa iyo.
Gaya ng sinabi sa mga banal na sulatin, ang pangako niya ay oo sa atin at siya'y tapat. Kapag nananalangin ka ng may puso, ang bawat pangako niya ay sisilayan sa iyong buhay. Marahil hindi ang lahat ngayon, ngunit isa, dalawa, tatlo sa tamang panahon. Pangatlo, ang tinig ng Diyos sa puso mo ay awtoridad. Hindi mo kailangang humina sa dami ng opinyon, sa pagsabog ng emosyon, sa ugong ng mundo. Kapag sa katahimikan ka nakikinig, kahit isang salita niya'y makakapagbago ng takbo ng araw mo. Gaya ng hangin, hindi mo laging nakikita pero ramdam mo ang epekto. Kaya kapag bumulong siya, huwag mo itong hayaang lumisan nang hindi ka gumawa. Ang yapak mo sa salita niya ay magdadala sa iyo sa direksyon niya. Pang-apat, huwag mong hayaang ang takot mo ay maging tukad sa paglakad mo. Darating ang mga araw na nag-aalinlangan ka, nagsasabi ang puso mo na baka mali ang direksyon. Pero kayang-kaya mong itawid iyon sa pananalig. Kapag ginawa mong sandigan ang Diyos mo kaysa sa iyong duda, masasalamin mo ang himala niya. Ilapit mo ang pangamba mo sa Kanya at sabihing, narito ako. Kahit natatakot, nais ko pa rin sumunod. At siya ang tutugon sa isang pananalig na matibay. Panglima, gawin mong gawi ang panalangin ng umaga, hindi lamang bilang tradisyon, kundi bilang pamumuhay. Kapag ginawa mong mulagi ang oras mo sa Diyos, tuwing gising ka, hindi mo lang nakikipag-usap, nakikinig ka rin, nakikibahagi ka sa plano niya, pinagkakatiwalaan mo ang landas niya. Sa ganitong paraan, kahit sa gitna ng kaguluhan, sa gitna ng daloy ng takbo ng buhay mo, may pundasyon ka, hindi basta mga pangarap lang, kundi salita niya na nakaugat sa puso. Ika-anim, huwag mong pigilin ang kilos ng Espiritu. Minsan, may sensitibong pakiramdam ka sa isang mensahe, isang tao na dapat tawagan mo, isang pagkakataon na dapat yakapin mo. Kapag sinabi niya iyon sa iyo, huwag mong ipagpaliban. Kumilos ka agad. Huwag hintayin ang perpektong kondisyon, gaya ng buto na may buhay. Kahit hindi mo nakikita ang ugat nito, kumilos ka sa munting tinig niya. Madalas sa maliit na aksyon, binubuo niya ang dakilang kwento. Ikapito, kilalanin ang kapangyarihan ng salo-salo ng puso mo sa Diyos. Hindi ka niya nilikha para maglakad mag-isa, kaya't habang kumikilos ka, manalangin ka rin ng may patuloy na ugnayan. Huwag mong hayaang ang orasyon mo'y maging pahinga lang, gawing buhay na pag-uusap. Kapag tumitigil ka sa kanyang presensya, ikaw ay nawawala sa tamang daan. Kaya panatilihin mo ang koneksyon, isang sandali sa umaga, isang pagpikit sa tanghali, isang bulong sa gabi. Ikawalo, sa bawat araw na lalapit ka sa Kanya, makikita mo ang kapayapaan niya na naglalakbay kasama mo. Hindi mo kailangan hanapin ito sa labas, nasa loob mo na, at ang direksyon mo ay hindi nakabatay sa balita, sa pagbabago ng mundo, kundi sa isang Diyos na hindi kailanman nagbabago. Sa panalangin mo ngayon, hayaan mong Kanyang ipahiwatig ang plano, Kanyang ipadala ang mga pahiwatig, at Kanyang panghawakan ka sa takbo ng araw mo. Habang unti-unti mong tinatanggap ang mga prinsipyong ito sa iyong espiritu, gusto kong ikaw mismo ang humiling sa Diyos ngayong umaga. Ano ang nais mong unahang gawin ko ngayon? Sino ang tao na dapat kong paglingkuran ngayon? Ano ang mensaheng gusto mong ipadama ko ngayong araw sa iba? At manalig ka kahit papaano, kahit isang hakbang lang, Kanyang ilalapit ang buhay mo sa plano niya. Sa susunod na bahagi, itutuloy natin sa panalangin na magbubukas ng pintuan ng langit para sa iyo. Isang panalangin na hindi lang basta hiling, kundi pipilitin ang presensya niya sa buhay mo. Handa ka na bang makinig ng mas malalim? Isulat mo sa komento. Panginoon, gabayan mo ako sa hakbang ko ngayon. At huwag kalimutang mag-subscribe para samahan mo ako sa mga panalangin at mensaheng magtataas ng iyong pananampalataya at magbibigay liwanag sa bawat araw mo. Humihinga ka ng malalim, patuloy ang tibok ng puso mo sa katahimikan, at narito tayo sa sandali na susubok ng iyong pananampalataya at magpapatibay ng iyong loob. Ngayon,
Ang tinig ni Kristo ay magsasalita sa buhay mo, hindi sa malalayong salita, kundi sa mga salita mong malapit sa puso, upang makabuo ka ng deklarasyon ng pananalig, hamon sa sarili, at pananampalatayang tatayo sa bukas. Hindi sapat na tayo'y kumukonekta lang sa Diyos sa panalangin. Kailangan din nating manindigan sa Kanyang presensya habang umiiral sa mundo. Kailangan nating ipahayag sa salita at gawa, hindi ako nag-iisa, kasama ko ang Panginoon sa bawat hakbang. Kaya ngayon, samahan mo ako sa isang tanda ng pananampalataya, isang deklarasyon kaysa hiling lamang. Isipin mo ang buhay mo ngayon. May pangarap kang gustong tuparin, may hamong gustong malampasan, may direksyong naghihintay na ilahad ng Diyos. At sa gitna ng mga ito, itaas mo ang iyong tinig. Ako'y magsisimula ang araw ko kasama ka, O Diyos. Ako'y makikisabay sa iyong bulong. Ako'y magiging ilaw sa madilim, instrumento ng pag-asa sa iba. Sabihin mo ito sa sarili mo ng buong puso, sapagkat kapag sinabi mo ito, nagkakaroon ka ng identidad bilang anak niya. Sa bawat salita, sa bawat hakbang, maging pamahalaan mo ang kapayapaan. Huwag mo hayaang lamunin ka ng pagkabahala. Kung sasabihin ng mundo sa iyo na hindi kaya mo, sagutin mo, kaya ko dahil kasama ko ang Diyos. Kung sasabihin sa iyo ng puso mo na magduda ka, patunayan mo, maniniwala ako kahit hindi ko pa nakikita ang buong daan. Kaya huwag ka matakot lumakad sa liwanag niya kahit ang landas mo'y nakaulap pa. Tutuklasin mo ang liwanag habang pumikit ka't nagtiwala ka. Habang nilalamon mo ang bawat salita, isipin mo, sino ang taong maaaring magsalita ka ng pag-asa ngayon? Sino ang nangangailangan ng direksyon? Sino ang naghihintay ng salita ng Diyos mula sa iyo? Huwag mong hayaang mawala ang pagkakataon. Ang deklarasyon mo ngayon ay maaaring maging salinlahi ng biyaya sa buhay ng iba. Habang nalalapit tayo sa wakas na bahagi ng ating panalangin deklarasyon, nais kong manalangin ka sa Diyos. Gawin mo akong matatag na tinig. Huwag mong hayaang maging bulag ako sa iyong direksyon at gamitin mo ako bilang ilaw sa daan ng iba. Patatagin mo ang loob ko sa bawat pagsubok, bigyan mo ako ng tukso, ngunit lakas upang lumaban. Hayaan mong ang aking buhay ay maging larawan ng iyong pag-ibig, ng iyong pag-asa, ng iyong kapangyarihan sa gitna ng kahinaan. Hindi man natin alam ang buong kapalaran ngayon, naniniwala tayo sa Diyos na may plano para sa atin, sa plano niya na higit pa sa ating naiisip. Kaya nang lisanin mo ang panalangin ito, lumakad ka sa bawat hakbang na may katiyakan. Kasama mo siya, ginagamit ka niya, may direksyon ang buhay mo. Hindi basta-basta ang araw mo pagkatapos nito, magsisimula ito ng paglakbay ng biyaya, ng himala, ng karanasan sa pagkilos ng Diyos. Sa susunod na bahagi, sasabihin natin ang isang panalangin deklarasyon na maninindigan sa direksyon mo, magpapatunay ng kapangyarihan niya sa buhay mo at maghahabi ng bagong kabanata sa iyong paglakbay. Handa ka na bang ipahayag at buhayin ang salita niya sa araw na ito? Isulat sa komento, Panginoon, gamitin mo ako ngayon bilang ilaw. At huwag kalimutan mag-subscribe para sabayan mo ako sa mga panalangin at deklarasyong tutugon sa tinig ng Diyos at magbibigay direksyon sa bawat araw mo. Huminga ka ng malalim. Sabayan mo ako sa huling sandali ng panalangin ng paglakad kasama ang Diyos sa bawat himig ng puso mo. Huwag mo munang buksan ang mata mo. Pakinggan mo ang tinig niya sa katahimikan. Damhin mo ang init ng kanyang presensya na bumabalot sa iyo habang papalapit tayo sa wakas ng araw na ito, pero simula ng isang bagong kabanata. Ito ang sandali na tataglayin mo ang pangakong pinag-usapan mo, ang deklarasyong pinanindigan mo, at ang direksyong ibinigay niya para sa iyo. Hindi sapat sa akin na matapos ang panalangin mo ngayon na parang bumalik ka lang sa dati. Gusto kong bumangon ka bilang isang tao na may bagong pananampalataya, bagong tapang, bagong layon na hindi basta-basta masisira ng unos. Kaya habang pinapahinga mo ang puso mo sa presensya niya, nais kong ipadama sa iyo na ang buhay mo ay may kwento. Hindi basta kwento ng pagod, ng luha,
ng paghihintay, kundi kwento ng pag-asa, ng pananalig, ng tagumpay sa Diyos. Sa bawat hakbang mo mula rito, ang salita niya ang magiging ilaw mo. Kapag may hamon kang makaharap, bumalik ka rito. Ano ang sabi niya sa akin ngayong umaga? Kapag may pangamba kang yumuko sa kalagitnaan ng laban, bumalik ka rito. Ano ang pinili kong deklarasyon nang magsimula ako? At kapag may pagod kang bumagsak, bumalik ka rito. Sino ang kasama ko sa pagbangon ko? Sapagkat hindi ka iniwanan, kasama mo ang Diyos. Narito ang isang tanong para sa puso mo. Gusto mo ba na bawat araw mo'y magsimula sa Kanya, na ang una mong salita, ang unang hakbang mo, ang unang paghinga mo ay nakalaan sa Kanya? Kung oo, yakapin mo ito ngayon bilang isang pasya. Kahit sa gitna ng hamon, kahit sa gitna ng dilim, kahit kapag hindi mo alam ang lahat, pipiliin mong maniwala, pipiliin mong lumapit, pipiliin mong manindigan sa panalangin. At bilang pagtatapos, nais kong tayo'y pumasok sa isang panalangin ng pasasalamat at deklarasyon. Ama, salamat po sa umagang iyong ibinigay. Salamat sa pagkakataong muling magsimula. Salamat sa mga pangakong hindi nagbabago. Salamat sa presensya mo na nagpapalakas sa akin paglisan ng dilim. Salamat sa direksyon na ibinibigay mo ng tahimik. Sa mga bulong mo sa puso ko na hindi ko man agad naririnig ay alam kong totoo. At ngayon, Panginoon, inaako ko ang deklarasyong binigyan mo sa akin. Ako'y sasabay sa iyong plano ngayong araw. Ako'y magsisilbing daan ng pag-asa sa iba. Ako'y magiging sagot sa ilang panalangin sa paligid ko. At kahit sa pagkabigo at sakit, mananatili akong matatag sa pananalig. Dahan-dahan, habang pinapalitan mo ang isip ko, puso ko, at buong pagkatao ko, hindi ako bumabalik sa luma. Ang bagong landas ko, ang bagong panawagan mo sa buhay ko ay ipapamana ko sa bawat kilos ko ngayon. Sa pangalan ni Jesus, konklusyon ko ang panalangin. Amen. Ngayon kaibigan, bago ka bumangon at simulan ang araw mo, magsalita ka muli sa sarili mo. Panginoon, kasama ka ko, gabayan mo ako, bigyan mo ako ng tapang. Isulat mo sa komento ang salitang lumubog sa puso mo ngayon. Kasama ka o gabayan mo, at saka i-type ang prayer request mo. I-subscribe mo ang channel para hindi mo makaligtaan ang mga panalangin at deklarasyong magpapatibay sa iyo sa bawat umaga. At huwag kalimutang i-click ang video na nasa screen mo ngayon dahil doon natin lalong paliwanagin ang mensaheng ito at tutuklasin ang susunod na hakbang sa buhay mo. Hanggang sa muling panalangin, kaibigan, lakas mo ngayon, gabay niya ngayon, direksyon niya ngayon.